Dumako tayo dito sa Supreme Court, mga bossing. Oh, kay VP Sara din. VP Sara. Oh. Dante, bakit sa susunod na taon pa matatalakay ang disbarment case na inihain laban kay VP Sara? Magandang gabi, Monica. Naka-recess kasi, Monica, ang Korte Suprema o wala silang sesyon. Ano ba naman? Bot-bot na naman. Uy, sa Davao lang uso yan, no? Walang pumapansin niyang mga Katagalugan. Panay, but. Ang jologs! Diyos ko, huwag niyo ipauso sa amin yung mga Katagalugan. No, hindi kami tinatablan yung mga ganyan. Jologs yan para sa amin. No, pasensya na po doon sa mga kaibigan, kapatid nating mga Kabisayaan at mga taga Mindanao ho. Kaya lang itong mga ito, alam naman nila na Tagalog yung pinag-uusapan. But nila. Hindi kami tinatablan yung mga ganyan, no? Jologs para sa amin yan. Pasensya na po. Nang ihain ni Secretary Larry Gadon ang kanyang disbarment case laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang November 27. Eto, masasapul po ito, mga kababayan. Masasapul po talaga ito, no? Yung disbarment case po. Malamang po yan talagang 100% madisbar ang Vice Presidente. Kung yung kay Attorney Larry Gadon na simpleng pagtawag ng BOBO, kumbaga, nadisbar na nga si Larry Gadon. Na, ang sabi naman po ni Larry Gadon, mga kababayan, I don't care. Walang pakialam. Matagal niya nang hindi pinapractice ang kanyang pagiging lawyer. Kaya, disbar o hindi, okay lang. Walang problema. No, siguro naman din sa Vice Presidente wala din problema. Unang-una, Vice Presidente, hindi naman pwedeng mag-lawyer 'yan. Hindi naman niya pwedeng i-practice. Kasi bakit to? Syempre, biruin mo, meron ikaw yung lawyer ni Lopez, ni Zulaika Lopez, tapos nag-uusap sa korte, ano? Tapos, nasaan ang lawyer ni Zulaika Lopez? Ako po. Biruin mo, judge ka, tapos Vice Presidente yung naglo-lawyer sa'yo. Baka alam nyo na kung saan pumanig agad nun. Di ba? Yung disbarment case, mga kababayan, malamang po lulusot yan. Kaugnay nito, ayon kay Chief Justice Alexander Hesmundo, kailangan nang hintayin ang resumption o pagbabalik ng kanilang sesyon sa susunod na taon. When we received that complaint letter, naka-recess na kami at that time. So we have to wait until next year for the resumption of the session. Wala pong problema. No, hihintay tayo ng next year. At least, makapag-celebrate pa ng Christmas at New Year ang Vice Presidente nang siya ay lawyer. Dagdag pa ni CJ Hesmundo, sa pagbabalik sesyon nila sa January 2025 ay titingnan nila kung kasama ang kaso sa mga matatalakay nila o sa agenda. Hindi pa nairaffle sa isang maestrado ang kasong disbarment kay VP Duterte na inihain ni Gadon. Bukod sa isinampa ni Secretary Gadon, mayroon pang 2 bukod na disbarment cases laban kay VP Sara na Patong-patong, ano? Ilan din pala yung disbarment case? Kala ko si Gadon lang, meron pang 2. nakabinbin ngayon sa Korte Suprema ang consolidated disbarment case noong alkalde pa lamang siya ng Davao City. Oo, naalala ko yung may pinag-message nung suntok siya doon. Buhay pa din pa, nauungkat patuloy yung mga yan. At Ang haba ng panahon, ano? Nako, hindi. Baka ngayon, madinig na yan, mga kababayan. isa pang kaso na isinampa naman ng hindi nagpakilala o anonymous na complainant. The first one is kind of anonymous. Wala namang detalye except sometimes you cannot really look into it clearly unless you have something provided by the complainant. Dagdag pa ni Hesmundo, hindi na rin nila o niya alam kung sino ang partikular na maestrado ang may hawak sa unang 2 disbarment cases. Kami talaga. Because the justice assigned usually retires. So hindi pa na-action I don't know if the current justice in charge for that, but that is the situation. Pag nag-retire yung justice, nalilipat sa bagong justice. Pero, yun nga, mga boss, no?
ang kita ko ho dyan talaga, mga kababayan. Madali na lang po 'yan, no? Hindi po nila mailulusot 'yan. Kung yung simpleng kaso, yung kay Larry Gadon, mga kababayan, na pag BO-BO, yung mga ganun lang po, na disbar dahil sa ganun. Eto pa po kaya na merong mga pagbabanta at kung ano-ano pa po, mga bossing, na reklamo sa Vice Presidente. Yan ang nakikita ko po dyan. Anyway, dumako po tayo doon sa Quad Committee, mga kababayan. Tungkol po ito sa Vice Presidente pa din. No? Yung pong mga nagawa nilang new bill, yung pong mga nagawa nilang mga batas na pwedeng ilapat po sa Pilipinas upang sa ganun maiwasan na ulit yung mga Kokoy Villamin, maiwasan yung mga Mary Grace Piatos, maiwasan yung mga sobra-sobrang paggastos at maiwasan na mabigyan ng confidential funds yung mga hindi naman dapat bigyan ng confidential funds. Pakinggan po natin at panoorin. Palang batas ang inihain para higpitan ang paggamit ng confidential funds. Kabilang dyan ang paglimita sa bibigyan ng ganyang pondo. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Ang nakitang irregularidad sa paggasta ng confidential funds ng mga opisina ni Vice President Sara Duterte at maluwag na panuntunan sa CIF. Yan ang ilang dahilan kung bakit naghain ang House Committee on Good Government ng dalawang panukalang batas na may kinalaman sa regulasyon ng Kita nyo, mga kababayan, yan po ang napansin ng sambayan ng Pilipino. Mga kakamping, mga government supporter, mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos at yung mga iba pa po na mga DDS na nagsisilipatan po, no? Magaling ang ginawa ng Quad Committee, magaling ang ginawa ng Kongreso kasi po nakikita po yung mga irregularidad na nangyayari kung paano nawawala po at hindi maipaliwanag yung paggasta sa confidential funds, mga bossing. Kasi po, madaming mga politiko, no? Ayan, ano tawag doon? Sumasalaula po ng confidential funds. Kasi bakit daw ho? Kasi sulat mo lang dyan. Ano yan? Purchase of information. Wala na. Okay na. 'Di ba? Anong information niya? Confidential 'yun. O 'di ba? Ganun lang po, mga kababayan, napakasimple. So ngayon, sabi ni Mr. DC, hindi naman ginasta, binulsa. Baka hindi kasya 'yun sa bulsa nila. Baka binangko o baka nasa bangko. Tuloy. confidential at intelligence funds. Una riyan ay ang House Bill No. Iba, sabi ni Eliezer M. Valdez, iba ang Quadcom sa good government. Opo, pero kaya nga nasabi ko, Kongreso, no? Kongreso.